Issue Balita. 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 Magandang Balita. umaga po, Pilipinas, Issue Balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. Siyempre, dito pa rin po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Issue Balita. Mga ka-issue, welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. At dito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At siyempre, kasama rin po natin ang ating wapo, ang ating magandang lalaking kumpare, si paring Jop Moiga, ano? At paring Jop, bati ka na muna. Magandang umaga pong muli sa inyo at walang sawang kayong nakikinig sa amin po sa Issue Balita. Maraming salamat pong muli sa inyo sa pakikinig at panonood ng Issue Balita. Tandaan ninyo, ito po ang himpilang may malasakit sa bayan. Magandang umaga pong muli sa inyo. Si Jop Muega po ang inyong lingkod. Issue Balita. Okay, yan po ang ating partner, si paring Jop Moiga. At siyempre, kasama rin po natin ngayon, naka-duty po ngayon ang Paiti chapter ng Issue Balita, no? Sa pamumuno po ni Madam Anastasia Padol, ha? Mamaya ng konti, papakilala namin sa inyo yan, ha? Para makita nyo ng personal, ha? Ang kanyang beauty. Okay? So, magandang umaga po sa lahat ng ating mga suki na taga-subaybay sa ating palatuntunang Issue Balita. At syempre, marami pong nakatutok sa atin. Ang ating mga kaibigan mula sa iba't ibang panig ng kapuluan. At syempre, sa Luzon, Visayas at Mindanao po yan. At syempre sa ating mga kababayan mula po sa iba't iba namang parte ng mundo. Sa lahat po ng mga bansa na siyempre kinaroroonan ng ating mga OFWs, mga mahal natin yan, ha? Kaya magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At siyempre patuloy po tayong magbibigay ng mga updates tungkol po sa ating mga balita sa araw na ito. Ngayon po ay Agosto 8, 2020, mga ka-isyo, ha? At siyempre, huwag po kayong alis at dito lamang po yan sa J101.5 FM Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. O siyempre, ano po yung mga pinag-uusapan ngayong araw na ito? Ito po, katulad nito, Task Force versus PhilHealth bubuin, ayun po, kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yari kayo, ha? Wala pong sikretong hindi nabubunyag. Kaya yung mga mahal nating opisyalis ng PhilHealth, tignan natin kung after nitong investigation ay mahal pa natin, ha? Okay. Yan po yung ipinag-utos ni Pangulong Duterte. Inatasan po niya ang DOJ o yung pong Department of Justice para po sa investigasyon. At isa pa pong pinag-uusapan pa rin ngayon, epekto po ng Modified Enhanced Community Quarantine mararamdaman matapos po ang 2 hanggang 3 linggo. Ayon po yan sa Department of Health. Issue Balita. At isa pa pong pinag-uusapan, pagpili daw po kung sino ang mabubuhay o masasawi o yung pong mamamatay, ha? Di mangyayari sa Pilipinas. Ang
mga detalye po ng mga balitang yan, antabayanan po natin, ha? At isa pa, OFWs, mga kaibigan, ha? Mga ka-isyo, na nasawi sa pagsabog po sa Libanon, ay 4 na. Issue Kaya balita. nakikiramay po tayo doon sa mga kamag-anak ng 4 na nasawi. Ito po yung ating mga mga bayaning buhay natin na ngayon po ay pumanaw na Issue dahil sa alam po ninyo mga ka-isyo, yung po mga OFWs, yan po ang turing ko dyan ay mga bayaning buhay, no? Sapagkat sila po yung naghahakot ng dolyar sa ating bansa. Kaya po sila ay katulad dyan, nasasawi dahil po sa paglilingkod sa bayan at sa kanilang pamilya. Kaya antabayanan po ang mga balitang yan. At siyempre, ihatid po natin yan sa inyong lahat. At siyempre, tatalakayin po natin yan. At mamaya, antabayanan din po ang mga pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers mula po sa iba't ibang lalawigan at iba't ibang panig ng ating kapuluan. Siyempre, nakaantabay po ang ating mga issue balita patrollers. Ang ating issue balita patrol number 14, Jim Lagan. Tungkol po doon sa 2 sundalo at NPA patay po sa sagupaan sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Yan, ito po yung mga violators naman, mga ka-isyo balita. sa backride. Pinaghuhuli sa isang bayan sa Camarines Sur. Mas marami pa daw po kaysa sa walang suot na face mask. Issue balita. Yan, ha. At 3 dayo daw po inaresto sa pagta-transport o pag-transport ng mga undocumented, locally stranded individuals sa bayan po ng Goa, Camarines Sur. Issue Yun po yung mula sa NCR o National Capital Region, mga ka-isyo, ha. Issue balita. At balita pa rin, mga PWD, mga ka-isyo, ha. Ito po yung mga yung mga disabled persons na naglakbay o nilakbay po ang Pangasinan mula sa Rizal Province gamit lamang po ang wheelchair. At isa pa mga ka-isyo, ito pong mga motorsiklo, yung motorcycle barrier na controversial pa rin po hanggang sa ngayon, ayon po sa mga riders. Oo nga naman, ito yung pinagtatawanan ng ating mga riders. Issue Kung bakit nga naman kung sino yung mga author nito, ang gagaling nyo mga pards. Ang gagaling nyo. Ayun nga lang, para kayong mga walang utak. Issue balita. Yun lang masasabi natin. Dahil sa sobrang galing nyo, parang nawalan kayo ng utak. Dahil, Balita. pati yung mga mag-asawa, pinalalagyan nyo ng barriers. Pati yung mga magkakasama sa bahay, may barriers pa rin. Hindi po masamang mag-ingat at hindi po masamang gumawa ng mga pamamaraan para maiwasan natin ang hawahan. Kaya lang, parang hindi po epektibo. Kaya ito po ay binabatikos ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga riders. Isa pong katawa-tawa. Ito pong naisip ng ating mga mambabatas. Yung mga umapprove. Yung mga nag-approve dito at yung pong author. Okay. Ito po talagang mainit na pagbate. Doon po sa ating mga miyembro. At syempre yung namumuno po sa First Laguna Provincial Mobile Force Company. Abay, napakalaking bagay po. Kaya congrats. Sila po ay, siyempre, kasama na rin po tayo dito. Kami po ay, siyempre, taas noo. Taas noo. Na, siyempre, nagpapasalamat at medyo nagmamalaki. Dahil, bihira po. Tumanggap lang naman po ng Best Provincial Mobile Company Nationwide. Wow. Award of Excellence. Ito po yung sa pamumuno po ni Police Lieutenant Colonel Rafael Torres. Yung pong First Commander ng First
Laguna Provincial Mobile Force Company. At syempre, binabati rin po natin ang ating mga kasama dahil ang inyo pong lingkod ay Advisory Council dito po sa nasabing Balita. First Laguna Provincial Mobile Force Company. At binabati po natin ang ating mga kasama sa Advisory Council. O syempre, sa pangunguna po ng ating masipag at magaling na chairman ng ating pong Advisory Council ay walang iba kundi si Mr. Romy Rasi. Magandang umaga, sir. At sa ating mga kasama, diyan po sa First Balita. Laguna Mobile Force Company, Okay, na matatagpuan po diyan sa Bitin. Barangay Bitin po yan. Bay, Laguna. Okay. So, ang tabayanan din po mamaya ng konti, mga kaisyo, ang isyong espiritual na ibibigay sa atin ni Pastor Ron Malyen. Okay, ang tabayanan po yan mga kaisyo. At mamaya lang ng konti, bibigay na po namin ang mga kompletong detalye at mga eksaktong mga balita para sa ganon malaman po natin ang mga kaganapan at mga napapanong isyo at maiinit na balita. At dito lamang po yan sa ating palatuntunang isyu balita at J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At syempre hatid po sa atin sa kagandang loob ng Mga kaisyo, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal, kaya tandaan kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay, Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Princeton Brake Banding and Clutch Relining. Kaya tandaan, Princeton Brake Banding and Clutch Relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang isyu balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At kasama pa rin po natin si paring Jeff Moiga. Isyu Balita. At bibigay po muna natin ang mga napapanong isyu at mga maiinit na balita. Isyu Balita. At unahin po muna natin mga kaisyo, ito pong binuo si Pangulong Rodrigo Duterte mga kaisyo ay nagbigay po ng command, Balita. Pinakikilos po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Justice, DOJ, para po bumuo ng isang task force na mag-iimbestiga sa sinasabing matinding katiwalian sa Philippine Health Insurance Corporation, o ito po yung PhilHealth. Balita. Kita nyo naman mga kaisyo, ito po yung pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayang mga mahihirap na dito lamang po umaasa, abay nagkakaroon pa po ng mga kontrobersyal. Isyu Balita. Sayang naman ang pagtitiwala ng ating mga kababayan at ng ating Pangulo doon po sa mga pinuno ng PhilHealth. Sinabi po ni Presidential Spokesperson Harry Roque, inatasan po ni Pangulong Duterte si Justice Secretary Minardo Guevara na bumalangkas ng task force na kinabibilangan po ng Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commission, Office of the Executive Secretary, Office of the Special Assistant Balita. to the President.
at iba pa pong mga ahensya gaya po ng Presidential Anti-Corruption Commission. Magiging malawak anya ang trabaho ng task force at hindi lang limitado sa investigasyon. Magkakaroon din po ito ng kapangyarihan na magpataw ng preventive suspension. O ano, ha? Magkakaroon po ng kapangyarihan para bigyan ng preventive suspension. Ipakulong ang mga sangkot at mga nagsagawa ng ito po kukunin po siyempre yung mga lifestyle nila, ha? At siyempre sabi po ni Roque, tila napapagod na kasi ang Pangulo sa kaliwat kanang investigasyon para sa PhilHealth. Pero tila wala namang nangyayari. O sabi ko sa inyo wala pong palalampasin si Pangulong Duterte. Dahil po kahit papano hindi po papayag na manatiling may mga tiwali sa ating pamahalaan. Sabi po ni Roque, ang preventive suspension ay para hindi ma-impluwensyahan ng mga taga PhilHealth ang isasagawang investigasyon o di kaya ma-tamper o masira ang mga ebidensya na maaaring magamit laban sa kanila. At dagdag pa po ni Roque, binagyan po ng Malacanang ang DOJ ng 30 araw para magsumite ng kanilang findings at rekomendasyon. At kinumpirma po naman ni Secretary Guevara na natanggap ang memo mula sa Malacanang at kanila nang binubuo ang isang high-level task force nitong linggo ay sinabi pa rin po ni Roque na pinagkatiwalaan pa ni Pangulong Duterte si PhilHealth President and CEO Ricardo Morales sa kabila ng mga isyo ng katiwalian sa ahensya. Nauna rito, sinabi ni Senator Bungo na irekomenda niya kay Pangulong Rodrigo Duterte ang paglikha ng task force na mag-iimbestiga sa anomalyang nakapalibot sa ahensya. Issue Balita. Kaya hindi lang po PhilHealth yung pong mga iba't iba nating ahensya. Mag-isip-isip na kayo, Mag-isip-isip na kayo. Kung kayo ay mga gumagawa ng katiwalian, abay mag-isip-isip na kayo, At hindi lang po ang PhilHealth. Baka hindi lang PhilHealth ang paimbestigahan. Kung kayo po ay kasama sa katiwalian. Ito naman, isa pang pinag-uusapan po ngayon mga kaisyo. Epekto ng Modified Enhanced Community Quarantine mararamdaman daw po matapos ang 2 hanggang 3 linggo ayon po sa DOH. Mararamdaman lamang po ang epekto ng ipinatutupad na Modified Enhanced Community Quarantine ito po yung MECQ. May 2 hanggang 3 linggo matapos itong ipatupad, ayon po sa Department of Health. At pinaliwanag po ni DOH Undersecretary Rosario Berhire na may 14 na araw ang incubation days ng virus. Kaya kailangan pang maghintay ng hanggang 3 linggo sa mga bagong kaso na papasok. Ito'y makaraang umakyat sa ito na po ang bilang ng mga positibo 119,460 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Nitong nakaraang Huwebes pa lang po yan, At naungusan na ang Indonesia sa Southeast Asia.
malaki naman po ang paniwala ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na sa pagpapairal po ng 15 araw Balita. Issue Balita. na ito po yung Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila Balita. at Karatig Lalawigan ay bababa ang kaso ng COVID-19 sa naturang mga lugar. Ayon po kay Anyo, para po makamit ito ay dapat sumunod ang publiko sa paghigpit na ginagawa ng pamahalaan tulad po ng pananatili sa tahanan, pagsusuot po ng face mask at social distancing. Issue. Sa magiging resulta ni Anya ng Modified Enhanced Community Quarantine Implementation, Issue. makaraan ang 15 araw, ibabase ng pamahalaan kung tatanggalin Issue Balita. o i-extend ang lockdown. Huwag naman po sana kasi gusto din po ng ating mga kababayan sana na maghanap buhay. Kaya lang, sana naman po ay makisama na lang tayo. At dahil yan naman po ay para sa kapakanan ng lahat. Issue Balita. At isa pa pong issue na pinag-uusapan mga ka-issue, pagpili po kung sino ang mabubuhay o masasawi o hindi mangyayari sa Pilipinas. Ayun. Kasi yan po yung mga humors, Yan po yung mga kumakalat na mga fake news. Tiniyak po ng Department of Health o DOH na hindi mangyayari sa Pilipinas ang senaryo na darating ang punto na mapipilitan ang mga medical workers na mamili Balita. sa mga pasyente kung sino ang dapat mabuhay at ang mga masasawi dahil sa gagawin umano ang lahat ng paraan para maserbisyuhan ang lahat. Balita. Sinabi po ito ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere kahapon ng tanungin ng media at virtual forum ukol po sa nangyari umano sa ibang mga bansa. Nangyayari na po ito sa ibang bansa mga ka-isyo. Na sabi nga po, hindi mangyayari dito sa Pilipinas. Issue. Na matindi po ang kaso ng COVID-19 ayon po kay Berhere kung mapupuno ang lahat ng mga pagamutan sa Metro Manila ay maaari namang rumisponde at tumulong ang mga health workers o healthcare workers at mga pagamutan sa mga karatig na rehiyon. Issue Balita. Kasabay po nito, mga doktor, ito po yung nagpahayag po ng agam-agam ang mga miyembro ng Doctors to the Barrios program sa pag-pull out sa mga medical workers na nakatalaga sa malalayo at mahihirap na mga lugar sa Pilipinas para po tumulong sa Metro Manila at iba pang lungsod laban po sa virus. Halimbawa po ni Dr. Carissa Rolia ang Tawi-Tawi na mayroon po lamang na higit 20 doktor para po magserbisyo sa higit Issue Balita. 400,000 residente ng lalawigan. Issue Balita. Issue Balita. At ayon po doon sa pinag-usapan, kung tatanggalin umano sila ay mapapabayaan naman ang mga pasyente laban sa iba. Mga iba pang mapanganib pa rin. Yun po yung mga yung pong mga sinasabi natin doon po sa mga malalayong probinsya mga kaisyo. Issue Balita. At isa pa pong issue natin ngayon at mainit na balita ay ito pong 4 na nasawi. Issue Balita. Na ito po yung mga OFWs natin
na nasa Libanon. Issue balita. Umakyat na po sa 4. Habang 31 po ang iba pang nasugatan na nangyaring doon po sa nangyaring malakas na pagsabog sa Beirut, Lebanon. Sa update po ng Philippine Embassy sa Beirut ay Issue balita. bukod po sa 4 na nasawi ay 31 po ang mga Pinoy ang naitalang nasugatan at Issue kahit balita. pa paano mga kaisyo, ito po ay under observation, ano? At yan po yung ating mga maiinit na mga balita, ha? At mga napapanong isyo ngayong araw na ito, ha? Issue balita. Issue balita. At siyempre, Issue pinasasalamatan din po natin Issue ang balita. ating kaibigan, ano? Si Mr. Ken Issue balita. Timocho. Pag-ayos po ng mga dokumento natin sa tulong ng Japan. At mamaya ng konti, tuloy mo na lang paring Jap, ano? At pasasalamatan natin yan mga yan. At siyempre, lahat po ng mga tumutulong sa atin Balita. at mga taong hindi nawawala sa pagsuporta sa ating palatuntunan at sa ating mga kasamahan. Okay. Mga kaisyo, wag po kayong alis. Kami po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilang pang paalala. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design. Sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng fragrance, Carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Puypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abreras Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue balita. Issue balita. Okay, mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. Kasama pa rin po natin ang ating partner, ang ating kumpadre, Jap Moiga. At siyempre, mga kaisyo, mamaya ng konti, antabayanan lang po natin ang mga pag-uulat mula sa ating mga issue balita patrollers mula po sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. At bago po natin balikan si paring Jap Moiga, no? Sa kabilang studio. At okay. Papasukin na po natin ang pag-uulat ng ating issue balita patrol number 14, Jim Lagan. Issue balita. Report. Okay, dalawang sundalo daw po at NPA patay sa sagupaan sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Ang kumpletong detalye,
ibabalita sa atin ang ating ka-isyo sa ating Issue Balita Patrol number 14, Jim Lagan. Jim, magandang umaga. Go ahead. Magandang umaga, Sir Dan. Magandang umaga, Sir Yap. 2 sundalo at NPA patay sa sagupan sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Napatay ang 2 sundalo at isang babaeng NPA sa 45 minuto na sagupaan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng New People's Army sa nasabing bayan. Bandang alas 5:28 ng hapon, nagkaroon ng enkwentro ang mga miyembro ng 22nd at 31st and 2nd Battalion, ang mga rebelde sa barangay Daganas ng nasabing bayan. Ayon sa ating reliable source, isang corporal at isang private first class ang nagbuwis ng buhay na kapwa-membro ng 22 IB. Nakasagupa umano ng tropa ang 40 kasapi ng NPA na nasa ilalim ng Komite Provincial. 3 na pinamumuluan ng kanilang leader na si Arnel Estelier alias Kamando. Na-recover naman sa lugar ang isang M60 machine gun, M16 rifle at ibang bala, anti-personnel mine, rolyo ng wire at mga propaganda material. Sa tindi ng bakbakan ng magkabilang panig, napilitang magsilikas ang ilang mga pamilya sa lugar. Ayon sa MO, wala silang nauna galing sa kapitan na nagkaroon ng enkwentro sa lugar. Patuloy ang pagtugis ng mga kasundaluhan papunta sa direksyon na pinagtakbuhan ng mga NPA. Mula po rito sa liligan ng Kabikulan, itong inyong Oragon, Ka-Isyo, Jim Lagan, Issue Balita, Patrol number 14, nagulat para sa J101.5, Big Way Joe, ang ilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 14. Sa ating Oragon, sa Kabikulan. Walang iba kundi ang ating kasama roon, ang ating ka-isyo, Jim Lagan. Okay. At mamaya, antabayanan pa rin po natin ang mga umuusok at mga maiinit na balita mula sa ating mga Issue Balita Patrollers at sa ating mga news correspondents. Okay. So, paring Jeff, yung mga pasasalamatan natin dyan, ay sisingit natin yan, ano? Okay. Basahin po muna natin itong, mga mensahe mula po sa ating mga viewers, sabi po ni Mama Princess Gomez, good morning, Sir Dante Abrera. Okay, good morning din po sa inyo. At mula naman po kay Miss Katrina Pagara Victorino, good morning po mga ka-isyo. Mga ka-isyo balita, sabi niya. Good morning, Sir Dan at Sir Jap. God bless and keep safe sa lahat. Okay. Mula naman po kay ito naman kay Jim Lagan. Bless morning po Sir Dan at Sir Jap, at magandang umaga po sa mga kapatid kong riders at aming mga Riders Club at Bicol chapter ng Issue Balita. Ayan, okay. At isa pa, mula naman po kay Jerry Paramo. Good morning po, Sir Dante Abrera. Okay, good morning din sa inyo dyan at sa iyong pamilya. Sa lahat po ng mga nakatutok, magandang umaga po sa inyong lahat. Teka, papasukin muna natin. Mga ka-isyo, papapasukin po muna natin. Mula pa rin po sa labas ng ating himpilan. Balita pa rin po. Mula sa ating Issue Balita Patrol na number 7. Issue Balita Report. Okay, mga PWD daw po mga kaisyo, nilakbay ang Pangasinan hanggang Rizal Province. Gamit lamang po ang mga wheelchair. Kakaiba ito, ano? Okay. Ang detalye ng balitang yan ay ihatid sa atin ang ating Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera. Go ahead, Joel.
5 lalaking PWD ang sakay ng kanilang mga wheelchair ang nag-viral ngayon at namataan ng isang netizen na sa Tarlac na habang nakikipagsabayan sa mga mabilis na sasakyan, dala-dala ang kanilang mga gamit. May mga nakakabit na payong ang kanilang mga wheelchair. Kahapon lamang ay namataan sila sa highway ng Malolos, Bulacan at kinumpirma nila na sila nga ang nakuna ng video ng netizen. Ayon sa kanila galing sila sa Rosales, Pangasinan at nilalakbay nila ang halos 200 kilometro makauwi lamang sa kanilang lugar sa Cainta, Rizal. Habang ang isa nilang kasamaan ay sa Quezon Province pa di umano uwi. Dahil umano sa walang masasakyang mga pampublikong transportasyon kaya't napilitan na lamang sila nga maglalakbay pauwi sa kanilang lugar gamit lamang ang wheelchair. Patunay lamang ito na hindi hadlang ang kapansanan upang gawin ang mga minimithi sa buhay. Mula dito sa labas ng himpilan, Joel Abrera nag-uulat para sa J101.5 ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera. Okay, paring Jeff, yung ano muna ha, yung ating pasasalamatan. Sige, go ahead paring Jeff. Maraming salamat Parinda. Paring thank you mucho. Maraming salamat sa suportang ibinigay mo sa amin. Higit sa lahat sa Issue Balita J101.5 Big Radio, Issue Balita. At kami yung tinangkilig sa Japan na magkamero kami ng pagdating nito tapos ng COVID, magkamero kami ng radio station dyan. At sa lahat po, kay Kyle Merfabali, magandang umaga po. Boyet Burgos, kay Galorio, kay Larry Mendoza po, at saka sa group commander namin sa Param, kay Bukawi, kay Bandelaria, kay Kaboyet Velasco, Muega Family, Jake Seki, Cheche, at Paitay Laguna, Muega Family, Palatino, Baldemore's Family, sa San Pablo po, kay Roger Moore, Biel, Consial, at sang makasisipag ng frontliner ng barangay at police checkpoint. At magandang umaga pong muli sa inyo. Thank you mucho. Ohayo gozaimasu, pare. More power to you. At iba pa sa Bow Family, Los Baños, Laguna, Baldemore's Family, America. Sa America po, Lucas Family. Magandang umaga po. Ito po kay Issue Jeff Muega. Bumabati sa isang magandang umaga. At walang sawa po kayong pakikinig sa amin ng Issue Balita. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat sa iyo, parang Jeff Muega. At siyempre mga ka-isyo, patuloy po tayo sa ating mga pagtanggap ng mga umuusok at maiinit na mga balita mula sa ating mga Issue Balita Patrollers. Issue At ngayon mga ka-isyo, naka-duty po ngayon ang siyempre ang ating pong mga taga-Paiti, ano? Ang ating pong Paiti chapter ng Issue Balita. Walang iba kundi si Miss Anastasia Padol. Siya po yung team leader at siya po yung chairman ng ating Issue Balita Paiti chapter. Miss Padol, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa ating Issue Balita sa J101.5. Ayun. Sa pinangungunahan po ng ating broadcaster na si Issue Balita. Ganun ba? Opo. Sige. Ngayon, pinasasalamatan po namin ang lahat ng mga nakaupo sa bayan ng Paitay, Laguna. Okay. Opo, ang mayor, ang vice mayor, ang ABC at lalo na po sa lahat ng mga barangay na sumusunod po agad sa protocol na ibinigay po na balik and ECQ galing sa GCQ. Inaantabayanan po nila na maiwasan ang sakit at hawahan sa bayan, lalong-lalo na po ang ating COVID-19.
Ayun. Salamat po sa lahat. At ang Panginoon Diyos ay hindi po natin nalilimutan pati. Okay. Siya nga pala, kumusta doon sa sa Paite? Kumusta sa inyo ngayon? Okay naman po ngayon. Wala na pong may ng COVID. Oo, wala na. Lahat po na may nirorondahan ng mga taga-Paite, lalo na po ang mga kapitan. Aha. Para maiwasan po talagang COVID at hawahan. Ayun. Pero ibig sabihin zero talaga. Wala talagang Lahat po positive. ngayon ay mapapositive na po ngayon. Mapapositive. Paano Opo, ay positive, wala na po. Okay. Zero na. Zero Zero na. na ang positive. Free Okay. pa na po ang Paite. Malaking bagay yan. Pero anong paghihigpit ang ginagawa ngayon doon sa bayan ng Paite? Nagkameron po ng mga checkpoint sa bawat barangay. Okay. Ngayon, iniiwasan po talaga na hindi papasukin ng ibang barangay. Mhm. At may araw naman po ang pamamalengke din sa bayan ng Paite. Ayun. Balik yung ECQ. Opo, balik Okay. po sa MPCQ. Oo. Yun. Oo. Eh, Kaya- kumusta naman yung ating mga kababayan doon? Sumusunod ba naman ng maayos sa mga patakaran na binibigay ng ating pamahalaan? Ay, opo naman. Okay. Kaya po, lagi po na, para maiwasan, lagi po ang mga kapitan Mhm. at mga kagawad ay talaga po naman porsigido na nagsasalita na stay at home. Okay. Para maiwasan po natin na sakit. Eh, pagdating doon sa stay at home, kumusta naman yung may suporta ba namang nanggagaling sa ating pamahalaan para sa ating mga kababayan na hindi nakakalabas ng tahanan? Ang nangyayari po ngayon ay talaga pong magtutulungan na po lamang. Okay. Kasi mahirap naman po tayo umasa at na nanggagaling din po naman sa taas para maiwasan po natin ang sa Paite. Okay. Magtrabaho, gumawa ng paraan, nasa atin po lahat yan. Very good. Okay. Oo. At siyempre yung mga frontliners natin doon na talagang masisipag din, At talagang lumalaban para sa ating mga kababayan, Opo. Ayun. Kaya nga po ang mga taga-Paite, alertong-alerto. Ayun, okay. Baka may mga panawagan ka, Miss Padol. Tinatawagan ko po at kinukumusta ko po lahat ang mga taga-Paite, lalo-lalo na po ang masisipag na kapitan. Barangay 3, Ermita, sa pangunguna po ni Kapitan Pagalanan. Barangay 2 po, ng Maytoong, sa panguna din po na aming Kapitan Pascasio. At sa lahat po ng iba pang mga barangay captain, nagpapasalamat po rin sila at lahat po ay katulong. Ayun, okay. Kaya at least kumikilos lahat, Opo. Pati ang masipag na team leader ng Issue Balita Paite chapter, Opo. Si Miss Anastasia Padol, ha? Kaya antabayanan po ninyo sa inyong mga barangay, dahil itong ating masipag na team leader ay umiikot sa Opo. lahat ng mga barangay. Kaya Opo. yun doon po sa mga barangay captain na may mga nais iparating sa ating pamahalaan at may mga panawagan at mga katulad doon yung mga announcements, sa Opo. mga kabarangay at mga kababayan nila pwedeng padaanin sa iyo. Opo. Okay. Basta po sinabihan po ng namumuno na mayor ng Paite, vice mayor, ay talaga naman pong lahat po sila ay nasunod sa protocol. Okay. Kaya para po maiwasan po talaga, stay at home, lalo-lalo na po ang mga senior citizen. Okay. Tayo po ay mag-ingat at ang mga kabataan para po maiwasan. Okay. Baka may mga babatiin ka pa. Binabati ko po ang aming kasamahan sa chapter ng Paite. Okay. Yun pong iba naming mga sa media correspondents. Ayan. Paligani, Oo. Milan. Oo. Yun yung At mga nakakasama natin dong mga masisipag, Opo, masisipag po. At masyadong maiinit. Maiinit po talaga. Maiinit tumanggap ng mga bisita. Ayun, mga bisita po. Oo, talaga. Talaga po naman wala po kami masabi sa bayan ng Paite. Okay. Kaya saludo kami sa mga taga-Halahala at mga Paite. taga-Paite. Yan. At isa pa nga po pala, binabati po namin ng mga kapitan ng Barangay Chaong Candelaria, Barangay Kinatihan, Ayun. yung kapitan po, Manny Pahawat. Yun, at Kapitan, magandang umaga sa iyo. good morning po sa inyo. At saka po ang kapitan ng Barangay San Isidro. Magandang umaga po sa inyo. Ayun. At kami Okay. po ay nariyan ng maaga-maaga ng Lunes. Yun. Para tulungan Okay. at tumulong pa po sa inyo. Ayun. At baka nga makasama pa ako ron, Opo, baka makasama po natin ang ating po ng Issue Balita, si Bro Dante. Ayan, okay. Oo. Baka may dagdag ka pa. Ay, yun nga po, No.
basta ang masasabi ko lang po ay tayo po ay magsamahan at na magkatulungan. Okay. Yun po ang aking masasabi sa lahat. Okay. Oo. Magtulungan. Ayun. Yung mga fans mo, yung mga tagahanga mo, eh. Ay, binabati ko po ang mga taga Maytaong ngayong Yan. araw na Oh. to, at ngayong oras na to. Mm. Yung pong asawa ko na si Yun, Mandumado. nakaisa-isa. Nakaisa-isa. At mga anak ko po, si Kengkeng at Oh. si Ria, O, ilan sila? ay dadalawa. Ah, At ang dalawa. mga apo Oo. ko, Mm. at lahat po ng mga Kainto Street, kumusta kayo lahat dyan? Ayun. Oo. Magandang umaga sa inyo lahat. Oo. Lula ka na pala. Lola na po. At may Okay. 7 apo. Ayun, okay. Oo. Oh, sige, paalam ka na at para Nagpapaalam Oo. po ako sa lahat-lahat po sa inyo ngayong araw na to. Mhm. Sa susunod na po uling issue Duty. na- Ayan, na okay. duty. Duty na kayo uli, ha? Opo. Okay. Kaya- Basta ugaliin natin bawat chapter, duty na. Opo, No? para po tayo Mm. makatulong, yung Okay. meron po Ah. tayong balita. Ayan. Issue balita. Okay. Yun po lamang. Makikita po ninyo sa inyong mga screen ng telebisyon. Opo, ngayong araw na to. Yung pong mga team leaders natin na nagsasalita rito ngayon, sila po yung mga po pwede niyong lapitan, no? Sa Opo. inyong mga lugar na sa mga nasasakupan, ano? Opo. Okay. O yan. So mga ka-isyo, ha, maraming salamat sa iyo, Miss Padol, at sa iyong pagdating dito sa ating himpilan mula pa sa Paiti, Laguna. Okay? Maraming salamat din po. Okay. Okay. Maraming salamat sa iyo. At okay, mga ka-isyo, yan po ang ating kasama at siyempre ang ating pong team leader ng Issue Balita Paiti Chapter. Walang iba kundi si Miss Anastasia Padol. Hindi ko alam, lola na pala si Miss Padol, ano? Akala ko dalaga pa eh. Bata pa eh, ano? Ako lolo na rin. Lolo ka na rin. Okay. Yun. Balita. Swerte natin nakakarating tayo sa pagiging lolo. Okay? So mga kaisyo, antabayanan pa rin po ang mga maiinit na mga balita at mga impormasyon mula po sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Issue Balita Report. Okay, mga kaisyo, mula pa rin po sa labas ng ating himpilan, no? Kaugnay po dito sa mga violators, ha? Ito po yung mga sumusuway, ha? Ito po yung mga violators sa backride, pinaghuhuli po sa isang bayan sa Camarines Sur. Marami pa kaysa sa mga walang suot na face mask. Ang detalye, pakinggan po natin sa pagbabalik ng ating Issue Balita Patrol number 14. Ang ating urago ng Kabikulan, Jim Lagan. Jim, go ahead! Magandang umaga ulit, sir. Violators ng backride pinaghuli sa isang bayan ng Camarines Sur. Mas marami kaysa sa mga walang suot na face mask. Mahigit na benta na bilang ng mga violators na nahuli dahil sa ilang paglabag kapitapatupad na protocol sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Sa pinalabas na Consolidated Apprehension Report ng LGU Pili, nasa 92 ang kabuuang bilang ng mga taong nahuli at nabigyan ng mga violation ticket mula sa munisipyo. Kabilang na ito, 50 dito ang nahuli dahil sa paglabag sa backriding. 41 naman ang nabigyan ng multa dahil sa kawalan ng physical distancing sa loob ng pampublikong sasakyan. Kumpara sa isang violator dahil sa hindi pagsuot ng face mask. Ayon sa pamalaang lokal, posibleng mas dadami pa sa mga susunod na araw ang mga mahuhuling walang face mask dahil sa pagkakaroon ng sorpresang paninita ng mga kawani ng PSP sa bawat barangay. Mula po rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong Oragon, Kaisyo Tingkagan, Issue Balita Patrol number 14, nag-uulat para sa J101.5, Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 14. Sa ating urago ng Kabikulan, Jim Lagan. At marami pa pong mga balita mula sa ating mga Issue Balita Patrollers. At patuloy pa rin po sa pagkalap
ng mga balita para maihatid namin sa inyo mga ka-isyo. Ho. At inuulit natin, congratulations po sa lahat po ng miyembro at siyempre sa pamumuno po ng masipag at siyempre talaga namang action man na Force Commander ng First Laguna Provincial Mobile Force Company. Walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Rafael Torres. At siyempre sa mga lahat po ng mga bumubuo ng First Laguna Provincial Mobile Force Company, no? At siyempre sa ating pong mga kasama, sa Advisory Council, at siyempre sa pamumuno po ng ating magandang lalaki, na si Ginoong Romy Rasi, masipag po yan, no? At mamaya ng konti, antabayanan po natin ang isyong spiritual at ito po yung spiritual message mula po kay Pastor Ron. Antabayanan po natin ng konti yan. Mamaya ng konti lang yan. At yan po ay ating bibigyan ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ano? Okay. So, antabayanan din po ang pag-uulat naman ng ating Issue Balita Patrol number 32 ni Jerry Karingal kaugnay po sa motorcycle barrier, no? Controversial pa rin po hanggang ngayon ayon po sa mga riders. At yan po yung mga pinag-uusapan ng ating mga riders, no? Dahil yun nga, natatawa na lang yung iba dahil doon sa mga barriers na yan. Okay, so kailangan po nating alamin yung pong balita mula kay andyan na ba si Jerry? Okay. Papapasukin na po natin mga ka-isyo ang ating issue balita patrol number 32. Si Jerry Karingala. Jer, magandang umaga sa iyo. Go ahead. Ay, magandang umaga, Sir Dante. Okay, go ahead. Okay, sige. Sir Dante. Yes. Sa kabila po ng mga dinaranas sa ating pandemya, naging isang hamon at malaking problema ng masa ang transportasyon. Partikular dito, ang mga walang sakyan, kundi bisikleta at motorsiklo lamang. Isang alternatibo sana ang motorsiklo, ngunit naging controversial pa ang backriding o rangkas. Mahigpit itong ipinagbabawal. Ay pinayaan. Kaya lang kailangan may barrier sa pagitan ng rider at saka angkas. At asawa lamang ang pwedeng iangkas. Naging controversial na ito at humanin ng mga puna at batikos. Nagdulot ito ng kalituhan at usap-usapan. May kanya-kanya silang mga opinyon. Hindi raw di umano ito lutas para sa mga rider at angkas. At kawawa rin daw ang ating mga motorsiklo, mga high-end. Masisira lang kapag na-disgrasya. Kaya hanggang ngayon, issue pa rin ito. Subalit sa bago, lungsod ng Cebu, pinirmahan ng Mayor Carlo Jose Martinez ang Executive Order number 41, Series of 2020. Pinapagana ang backriding or angkas kahit walang barrier. Limitado lang sa pamilya at dapat may family assessment card na ibinibigay ng local government ng libre na magpapatunay na miyembro ng pamilya ang angkas. Kompletong helmet, face mask, at iba pa mga safety gears ang requirements. Gayun din sa Calauan City ng Isabela, tapos magpulong ang ULAP, Unified Local Authorities of the Philippines. Yun di umano kay City Mayor ng DLG ang hindi paglalagay ng barrier sa motorsiklo sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified at General Community Quarantine or MGCQ. Ayon din kay Mayor D, kailangan lang magsuot ng helmet, face mask, gloves ang mag-angkas bilang paraan para makaiwas sa paghawa ng virus. Natasan rin ng alkalde ang kapulisan na pag-ibayuhin ang pagbigay ng paalala sa mga motorista
na magsuot ng mga protection sa pag-iwas ng virus sa panahon. Ang Bago Cebu at Kawayan Isabela ay may mga alituntuning ipinatutupad para sa backriding o sa lang barrier. Dito po sa Santo Domingo, Bayan ng Bae, probinsya ng Laguna, ako po si George Philip Karingal, Patrol number 32, nag-uulat sa J101.5 FM Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Maraming salamat po. God bless us. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 32. Ang ating kasamang si Jerry Karingal ng Bay, Laguna. Okay, so mga ka-issue, tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod bayan. At yun, pakikinggan na po natin ang spiritual message mula po kay Pastor Ron Malien, ano? At para sa ganon, doon po sa ating mga kababayan na medyo nakakalimot na po sa pagtawag sa ating Panginoon, ay ito na po yung pagkakataon para marinig natin ang mensahe mula sa ating kasama at si Pastor Ron Malien. Okay, good morning sa iyo, Pastor. Good morning, Sir Dan. Good morning, Sir Jab. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Okay, go ahead. Shalom. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-issue. Ang ating pong isyong spiritual sa araw na ito, unang hakbang tungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos, pagkakaroon ng relasyon kay Kristo Jesus mula po sa salita ng Diyos sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 11 to 13. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Mga ka-issue, sa pagkakasala ng ating mga magulang na sina Adan at Eva, umabot hanggang sa ating kapanahunan ang resulta ng kanilang nagawang pagsuway sa utos ng Diyos. Ito ay ang kamatayan, bunga ng kasalanan. Subalit ang Diyos ay puno ng awa at tunay na mahabagin. Simula na nagkasala ang ating mga magulang, ang Diyos ay hindi huminto upang tayo ay muling maibalik sa kanyang piling at mailigtas sa kaparusahang walang hanggan. Bagamat ang kwento ng Biblia mula sa simula ay halos nakasentro sa mga angkan ni Abraham na siyang pinasimulan ng lahing magliligtas sa sangkatauhan, ang kaligtasang ito ay hindi lamang nakasentro sa kanilang lahi, kundi naging daan lamang sila upang ang buong katauhan ay maligtas. Papaano ito mangyayari? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng bawat isa kay Kristo Jesus. At ang pagtanggap na ito ang siyang magbibigay sa bawat isa ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang pagtanggap kay Kristo Jesus o pagkakaroon ng relasyon sa Kanya ang natatanging paraan upang ang isang tao ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos Ama sa langit, na ang bawat isa sa atin ay muling maituring na Kanyang mga anak. Nais ito ng Diyos, hangarin niya itong mangyari. Sa kabila ng ating mga kasalanan, ninanais ng Diyos na tayo ay muling maibalik sa Kanyang piling na para bagang wala tayong anumang pagkakasalang nagawa. Bawat imposibleng bagay para sa atin ay ginawa na ng Diyos na posible dahil kay Kristo Jesus. Mula pa nang nagkasala ang tao, ninais na ng Diyos na muli tayong makasama. Ginawa ng Diyos ang pinakasimpleng bagay upang ating mahakbangan at magawa ng madalian. Ito ay ang simpleng pagtanggap kay Kristo Jesus. Kaya mga ka-issue, mahal tayo ng Diyos. Ang panahong ito ay pagkakataon para sa atin upang tanggapin si Kristo Jesus sa ating buhay at magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng pagkakaroon ng tamang relasyon kay Kristo Jesus. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Huwag ka nang magsayang ng panahon. Ito na ang tamang panahon upang ikaw ay magbalik sa Diyos. Tanggapin mo si Kristo Jesus sa iyong puso at hayaan mong pagharian niya ang bawat desisyon mo sa iyong buhay. May panahon ng paghuhukom para sa ating mga kasalanan. Ngunit ito ang panahon ng kagandahang loob ng Diyos at ng kanyang biyaya, awa at habag. Huwag mo nang antayin dumating ang panahon na hindi na didinggin ng Diyos ang iyong pagtawag dahil sa pagbaliwala mo sa tinig niya na nagsusumamo sa iyo na makapiling siya sa oras na ito. Ka-issue, dalangin kong maging buo ang loob mo na makipagrelasyon kay Kristo Jesus. Hindi mamaya, hindi bukas,
hindi sa kana, kundi ngayon. Shalom. Sumainyo nawa ang kapayapaan, ngayon at magpakailanman siya nawa. Ako pong muli si Pastor Ron, ang inyong tagapag-ulat ng mabuting balita sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat. Okay. Amen. Amen. At maraming salamat sa iyo, Pastor Ron Malyen. At siyempre sa iyong mensahe sa ating spiritual message ng ating isyong spiritual. Ano? Okay. Paring Jap, medyo wala na tayong oras. Oras na naman para tayo ay pansamantalang magpaalam. Mauna ka na muna, Paring Jap. Muli po ulit, ang aming pasasalamat sa mga tagapagtangkilik po ng Issue Balita. Huwag po kayong magsasawang makinig at manood ng aming radio station, J101.5 Big Radio, Issue Balita. At sa lahat po ng staff ng J101, magandang umaga po. At ito po muli si Kajap Muega po, ang inyong ka-Issue Balita. Sa lahat po, bumabati po ako na isang magandang umaga po at sa aking anak, kay Sheki at kay J. Muega at sa Muega family po. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Okay, maraming salamat sa iyo, Paring Jeff. At siyempre, magandang umaga rin po kay siyempre doon po sa mga taga-Hala-Hala Rizal, ano? Kay Ellen, sa lahat po ng mga kuwan dyan, sa mga kasama natin dyan, sa team leader na si Mr. Manolito Magpantay. Magandang umaga. At siyempre sa ating po mga kaibigan diyan po sa Caloocan City, walang iba kundi si Mama Annabel Balasbas at kay Joel Nuevo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaisyo. Ito pa rin po ang inyong likod, Dante Abrera. At siyempre, pansamantalang nagpapaalam. At kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ganitong himpilan at ganito pa rin pong palatuntunan, Issue Balita. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at pagpalain ng Diyos. Mahal ko po kayo. Babae. Issue Balita. Issue Balita. Issue Balita. Issue Balita. Issue Balita.